Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Sana naman pong paksa ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan sa binanggit po ni Senator Pacquiao na di umano para sa kanya kulang ang mga bagay na ginagawa ng ating Pangulo sa mga bagay na may kaugnayan sa West Philippine Sea. At ayon sa kanya, nais niyang ipaalaala sa ating Pangulo na di umano sinabi nito noon na kung kinakailangan na siya ang pumunta sa Spratly at magtayo ng flag ng Pilipinas doon ay kanyang gagawin. So, ito po mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagpapakita po lamang na si Manny Pacquiao ay kumakalaban na po sa ating Pangulo. Kung titingnan po natin, ito ay hindi dapat na sabihin ito ni Senator Pacquiao sapagkat kung atin pong titingnan, si Manny Pacquiao hindi lamang po taga Mindanao. Siya din po ay Pangulo ng PDP Laban na siya pong partido mismo ni Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte ang chairman po ng PDP Laban. At kaya po natin nasasabi ito na ito ay pagpapakita na rin po ni Manny Pacquiao na siya ay ngayon ay kumakalaban na po sa ating Pangulo bagamat siya ay kaisang partido, sapagkat minsan na po nabanggit ito ni Manny na siya ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. At bagaman siya ay naglaylo noon, ngunit muli inulit niya ito na ang pagiging Pangulo naman ay ambisyon ng bawat politiko. Well, totoo po. Pero ano po ang ipinahihiwatig dito sa sinabi po ni Senator Pacquiao? Nagpapakita po ito mga kaibigan na walang pagkakaiba si Senator Pacquiao sa mga oposisyon, katulad po halimbawa ni Leni Robredo, ni Risa Hontiveros, ni Dilima at iba pa po dyan, si Drilon, Pangilinan, na sa bawat buka po ng kanilang bibig ay naroon po ang atake sa ating Pangulo na tila baga ipinakikita nila ang kanilang intensyon na sirain lamang ang ating Pangulo. Anumang mga bagay na maganda na ginagawa ng ating Pangulo, hindi po nila ito nakikita. At tila baga gano'n na rin si Senator Pacquiao. Ang payo po natin, Senator Pacquiao,
alam po natin, alam po ninyo na hinahangaan kayo ng maraming Pilipino. Ngunit kung kayo po ay patuloy na magpapadala ng inyong emosyon at sa halip na tingnan nyo ang mga magagandang bagay na ginawa ng ating Pangulo, ito po ay gagawin ninyong pangit. Masisira po ang inyong political career. Bakit po? Sapagkat alam po naman natin that it is not expected of you to criticize the president. In the first place, you belong to his party. And you are not an ordinary party member. You are in fact the president of the PDP Laban. Supposedly, you are the one to carry the banner of the administration instead of criticizing him. Gusto nyong maging oposisyonista at kilalanin kayo bilang kontra sa mga palisiya ng ating Pangulo, ang una nyo pong dapat gawin ay lumabas kayo sa partido. Magpahayag kayo ng inyong pagtutol at sumama kayo sa isang bayan na itinatag ni Antonio Carpio at ni Conchita Carpio Morales. Baka sakaling ikaw pa ang gawin nilang standard bearer o vice president ni Antonio Carpio. Yung sinasabi po ninyo, Manny Pacquiao, na nais nyong gawin ng ating Pangulo ang kanyang sinabi noon na siya ay pupunta sa Spratly at itatayo niya ang Filipino flag, and you demand that he should do it, ay pagpapakita po lamang ng kababawan sa inyong pangunawa sa mga bagay na may kinalaman sa politika. Because if you really understood politics, then you ought not to be literal with the pronouncement, especially from a president. Take note na nung sinabi ng Pangulo yan, ay hindi pa siya elected noon as president. And even if, assuming that he was elected already as president, you could not take it literally, because the president can do it in many ways. And definitely, a president should not do it physically by himself. Pwede niya pong gawin yan sa pamamagitan ng pag-utos sa Armed Forces of the Philippines to make war with China and have our flag stand in the Spratly Islands. At kung tutuusin po, mayroon tayo doong komunidad. Meron po din tayong
mga sundalo. And definitely, meron din tayong Filipino flag doon na nakatayo. Because every public office must bear that Filipino flag, especially doon sa mga ganong lugar na under dispute. So, in other words, dapat hindi po kayo nagiging madaldal. Sabi nga natin, may kasabihan po tayo, more talk, more mistakes. Less talk, less mistake. So, mas mabuti po na manahimik kayo. Lalo na kung kayo ay nasa loob pa rin ng partido. Because it is no good for a person to fight back your party mates while you are in the party. Especially so, nang kinakalaban mo ay ang chairman ng partido at ikaw na kumakalaban ay pangulo ng partido. Yan po ay nakakasira sa iyong political career. Sa halip na ikaw, Manny Pacquiao, ay hangaan. Pangalawa po, that kind of pronouncement from you tells us that you are not that worth a presidential candidate. Bakit po? Sapagkat nakikita po ang pagiging mababaw ng inyong pangunawa sa politika. Dahil kung gagawin mong pumunta doon physically, assuming you were the president, then that would not be good of a president to do that. Kamangmangan, kalokohan po para gawin niya ng isang pangulo ang personal na pumunta doon dahil lamang nabanggit niya. Naalala nga po natin si Marian Santiago, dating Senador Marian Santiago. Kilala po na isang genius. Nang sinabi niya na siya ay lulundag sa eroplano, nung tinanong siya, bakit po hindi kayo lumundag sa eroplano? Yung sinabi niya naman yan, tinawanan niya. Sabi niya, kung gagawin ko yan, hindi napakaloko-loko ko. So, Manny Pacquiao, yan po yung ating payo po sa inyo. Gusto po nating magbigay ng comment dito sa ivermectin pantry na ginanap po dyan sa Quezon City ni Congressman Marcolita at ni Congressman Mike Defensor. Well, una po, we admire these people for being so nationalistic. Katunayan po, kapag kumandidatong senador ito, wala pong duda na iboboto po natin itong dalawang personalidad na ito
na talaga namang hindi mo matatawaran yung kanilang ginawang serbisyo sa mababang kapulungan, lalo na po sa mga pagbubulgar tungkol sa ABS-CBN, tungkol sa korupsyon. And we admire and we believe in good faith the honesty of these people to serve the country. Kaya lamang po, gusto lang natin magbigay ng comment dito sa Ivermec, dito po sa ginawa nilang yung ivermectin pantry. Well, of course, we believe they have the best intent, na ang kanila po talaga kagustuhan ay masubukan itong ivermectin na to. Bagamat ito ay sinasabing gamot sa hayop, ngunit marami pong nagsasabi mga doktor, narinig po rin natin sa isang Pilipino doktor na nakabase sa Amerika, na talagang epektibo ito bilang preventive or effective medicine sa mga COVID cases na hindi pa malala. Ivermectin. Una po sapagkat napakamura po nito ayon sa kanila. Kung ikukumpara sa mga gamot ng COVID na inirekomenda o na ngayon ay siyang ginagamit, sapagkat nirekomenda ng FDA. So, bagamat pinag-aaralan na po itong ivermectin, ngunit ang laging sinasabi ng FDA, kulang pa po ang mga ebidensya based on clinical trial na magpapatunay na ito talaga po ay gamot sa COVID. Kaya hindi po nila mairekomenda as of this time. Although mayroon na pong ilang hospital na binigyan ng pahintulot na ito ay gamitin. Yung sinasabi po nilang compassionate authority. Ngayon, in relation to this community ivermectin or ivermectin countries, ang problema po dito, under the law, it is only the Food and Drugs Administration which is given the authority to certify as to whether indeed a certain medicine is fit for public consumption. In the absence of such certification issued by the FDA, means that a certain medicine, ivermectin for that matter, could not be prescribed for public use, contrary to the opinion of whoever doctors or people they may be. Yan po ang problema dyan. To prescribe the said medicine without such certification by the FDA, in effect, is considered unlawful.
regardless of the best intention on the part of those doctors who prescribe the same. Yan po ang this may be the shortcoming of the law, in the sense that even if it was already proven by an ordinary man, but without a certification from a certain agency, that's the same. It is unlawful to use. Ganyan po ang analogy sa mga albularyo. Marami pong nagsasabi na nakakagaling ang albularyo base sa karanasan, but that's the same. It is still an illegal practice of medicine due to the fact na walang lisensya ang mga abogado. Ang mga albularyo. With respect to any profession, mayroon po dyan magaling na sa batas. Talo pa yung abogado kung mag-argue. Ang problema, hindi naman siya pasado sa bar. Alas ang lisensya to practice, so he cannot be allowed to appear in court. Kahit ano sabi magaling. So ito po yung kaso dito sa ivermectin pantres. Well, of course, we have nothing against it. But of course, we are just discussing the merits of the act of distributing it without a certification to the effect that the same is fit for human consumption by the FDA. Sinasabi nga po natin, maaring may sindikato sa bahagi ni Domingo at ni Duque. Kaya nga, Pangulo po, kahit sa dami na ng taong nagsasabi na Mr. President, effective po ito, effective ito. Nariyan si Enreli, nariyan si Gadon, nariyan si Defensor, nariyan si Marcolita. Marami po. And the President, of course, would like to agree with him. Katunayan, inutusan niya ang FDA na pag-aralan at tinanong, ano ba talaga ito? But because Domingo kept saying that Mr. President, as of now, there is no yet a sufficient evidence to prove that ivermectin is indeed a good medicine for COVID. Wala pa po tayong evidence niyan. So, the most that the President could say is, wala tayong magagawa. Kung ganyan, we cannot recommend it. So, yan po that is the proper treatment with respect to it. Kaya, with due respect to what Marcolita is saying, and Defensor, sabi nga natin, napakaganda ng intent. Kaya nga kung titingnan po natin, even doon sa resita, hindi mo sasabing resita yung ginawa ng mga doktor. Kasi ayon sa balita, wala nga silang, hindi nga nakalagay yung kanilang mga license, yung kanilang perma, kung sinong doktor, which is even against the medical practice. Kasi kung magbibigay ka ng resita, sa prescription pad mo yon, nandun ang pangalan ng doktor, perma mo, at naroon din po ang license number mo. For you to be identified as
a practicing physician prescribing a medicine that is duly allowed, duly certified by the FDA. Pero dito, hindi nila ginawa kahit sinasabi ng doktor na naniniwala ko dahil proven to, but he could not put his name and his license, knowing that there is no such certification from the FDA that the same is fit for human consumption. So, parang papilang na binigay na ito, which could hardly be considered a prescription. So, ito po yung problema. Siguro sa kagustuhan lang po talaga ng dalawang congressman na to na makapamigay sila. At ang sabi nga ni Defensor noon, magde-distribute at nag-distribute nga. Pero sinabi na rin po natin ito sa mga naunang vlog na medyo kahit po tayo sumasang-ayon sa kanilang intention at naniniwala po tayo na talagang gusto nila makatulong. But because of the way it is being done, medyo nagiging questionable po. Questionable kasi wala pa pong certification. So, antayin po natin kung anong magiging aksyon ng gobyerno dito. Especially the medical association. Kung tatanggalan ba nila ng lisensya yung mga doctors. At dito naman kina Mike Defensor at Marcolita, what action could be done. Pero ito po ay isang magandang karanasan by the lawmakers para tingnan din nila. Because for them to be able to sponsor a law na medyo luwagan itong sistema na ito. We hope. Kasi marami naman talagang mga doktor na magagaling, marunong sa medicine, kaya lang walang lisensya. In the same way na may mga law, may mga nagtapos po dyan ng abugasan na magagaling, but they could not practice simply because they have not made it. They have not made the bar. Anyway, ang mga license na yung passing the board, passing the bar, is not always a guarantee that the person who made it could really could be a good practitioner. So, kay Congressman Marcolita at kay Congressman Defensor, maybe tingnan nyo tong aspeto na to sapagkat ginawa nyo with the best intent to help the public. So if it could be possible to have a law that under a given circumstances mayroong exemption sa mga licensing of providing certain privilege to those people proven to have practiced a certain profession even without passing the board exam or the bar exam under certain circumstances. Ito po yung ating inirekomenda base po sa inyong karanasan. Kasi kung wala po tayong batas na mag-exempt, yung inyong mismong ginawa could be considered an illegal practice of medicine. And imagine, lawyers, lawmakers at the same time deemed to have violated the law on the practice of medicine.
in the sense that they have prescribed medicines which have not yet been certified by the proper agency, by the FDA, to have been fit for use by medical community. So, for a while po, maraming salamat, magandang gabi. At iniimbitahan po natin na sana po ay inyong isubscribe ang ating YouTube channel as a token of support. Ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.